évident. Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakaganda at maaksyong pelikulang Ice Road 2: Vengeance. All those in favor, say aye. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita kay Mike na sa mga sandaling iyon ay hindi pa rin nakakalimot sa pagkawala ng kanyang nakababatang kapatid. Dumating na rin siya sa punto na kailangan niyang magpatingin sa isang psychiatrist. Sa araw na iyon, pagkatapos ng kanyang therapy session, umuwi si Mike at hinalungkat ang mga gamit ng kanyang kapatid at natagpuan ng isang liham na isinulat nito para sa kanya noong nabubuhay pa ito. Sa liham, sinabi ng kanyang kapatid na hindi pa nito nagawang akyatin ang Mount Everest. Hiniling nito na kung sakaling siya ay pumanaw, ay nais nitong ihagis ang kanyang abo sa tuktok ng bundok. Dahil sa pagmamahal niya sa kanyang kapatid na kayang gawin ang lahat, ay agad namang pumayag si Mike kaya't bumili siya ng tiket ng eroplano. Sa ibang eksena, sa paanan ng Himalayas, makikita ang isang grupo ng mga walang pusong developer sa pangunguna ni Jan na kinakausap ang mga taga-baryo. Pilit nitong pinopromote ang hydropower plant na magpapasagana sa baryo at magbibigay ng trabaho sa lahat. Dahil dito ay gusto niyang bilhin ang mga lupa ng taga-baryo upang pagtayuan ng dam. Ngunit matatalino ang mga lokal. Alam nilang ang pagtatayo ng dam ay hindi lang magpapalubog sa kanilang mga tahanan, kundi sisira rin sa kanilang kalikasan. Bukod pa rito, ang tubig bukal sa Himalayas ay banal na tubig at hindi dapat sirain o abusuhin ng mga dayuhan. Kaya sa pangunguna ng kapitan ng baryo na si Ganesh Rai, walang sino man ang pumayag sa kahilingan ni Jan. Ngunit marami na itong na-invest sa proyekto, kaya kailangan nitong maitayo ang dam sa anumang paraan. Dahil sa nabigong paghikayat, inutusan ni Jan ang isang lalaki upang harangan ng isang bus kung saan sakay dito ang pinuno ng mga baryo. Binangga nito ang bus at inilaglag sa bangin dahilan upang ito ay sumabog. Ngunit hindi inaasahan ni Jan na ang isang binatang nagngangalang BJ ay agad na nakababa at nagmamadaling nagpunta sa baryo upang makausap ang ama, ang kapitan ng baryo. Sinabi nito na nalaglag ang bus na sinasakyan ng kanyang lolo at ang hinala nito ay ang mga tauhan ni Jan ang gumawa nito. Alam nito na isusunod na silang mag-ama kaya kinakailangan nilang magtago. Samantala, nang dumating ang pulis sa lugar, pinalabas na aksidente at hindi isang pagpatay ang nangyari. Sa ibang eksena, pasakay na si Mike ng eroplano nang harangin siya ng security staff. Ayon sa regulasyon, ang mga labi ng tao ay kailangang ilipat gamit ang isang aprobadong lalagyan. Kaya wala siyang no choice kung hindi ilipat sa isang container. Nagkaroon man ng problema, ay nakarating din si Mike sa kanyang patutunguhan. Unang beses niyang napuntahan ng lugar kaya't wala siyang gaanong alam tungkol sa paligid, kaya nagtanong-tanong siya habang naglalakad. Pagkatapos ng matagal na paghahanap, sa wakas ay natagpuan din niya ang guest house. Agad niyang tinanong ang front desk kung nasaan ang tour guide na kanyang nabook para sa pag-akyat sa base camp ng Everest. Sa mga sandaling iyon, bigla niyang narinig na may tumatawag sa kanyang pangalan. Mabilis na lumapit si Danny upang salubungin si Mike at ipinakita niya ang kanyang ID bilang patunay na ito ang kanyang tour guide. Si Danny ang isa sa pinakamagaling na tour guide sa lugar at 10 beses niya nang naakyat ang Mount Everest. Pagkatapos, agad silang bumiyahe patungong Mount Everest. Sa daan, nakita nila ang mga sundalong nagsasanay. Kwento ni Danny na dati siyang sundalo, kaya't ang pagbubuhat ng oxygen tank para kay Mike ay hindi problema. Hindi nagtagal, nakarating sila sa terminal kung saan sumakay sila sa tourist bus, dala ang kanilang mga bagahe. Pagkaupo nila sa kanilang mga upuan, may sumakay na mag-ama. Naupo agad ang ama na si Ethan, habang ang kanyang anak na si Rose ay walang pakialam sa paligid at tutok na tutok sa kanyang telepono. Basta na lang nito isiniksik ang kanyang bag sa rack na dahilan upang ang gamit ni Mike ay malaglag sa sahig. Mabilis na lumapit si Danny upang sabihan ito, ngunit wala itong pakialam. Mauubos na sana ang pasensya ni Danny nang biglang humingi ng paumanhin si Ethan at ibinalik ang bag sa rack ng maayos. Makalipas ang ilang sandali, umarangkada na ang bus papuntang Mount Everest. Nais ng driver na si Spike na i-entertain ng mga pasahero, kaya masigla niyang ipinakilala ang mga lokal na tanawin at kultura ng lugar. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman ay isang trahedya ang naghihintay sa kanila.
Sa parehong oras, makikita naman si VJ na nasa palengke ng mga sandaling iyon. Hindi nito namalayan na may mga matang lihim na nagmamatiyag sa kanyang kilos. Samantala, nang malaman ni Ganesh na hindi pa rin nakakauwi ang kanyang anak, ay agad niya itong tinawagan. Sinabihan niya ito na sapat na ang pagkain meron sila at pinayuhang bumalik na agad upang magtago. Pinaalalahanan din niya ito na gumamit ng mga code words sa bawat mensahe upang makaiwas sa panganib. Pagkababa ng tawag, sumakay ang binata sa tourist bus, ngunit hindi niya alam na ang mga masasamang tao ay palihim na sumunod sa kanya at sumakay rin sa parehong bus. Samantala, ang babaeng nakasunod sa kanya na si Jit ay sinamantala ang pagkakataon at umupo ito sa tabi ni VJ. Isa pang lalaki ang nakatingin ng masama sa mga turistang nasa unahang bahagi ng bus. Isa sa mga turista ang nakaramdam ng panganib kaya't agad itong lumipat ng upuan. Habang patuloy ang biyahe, naglabas ng sigarilyo si Jit at inalok si VJ, ngunit tumanggi ito. Pagkatapos, agad na naglabas ito ng baril at pinukpok si VJ sa mukha at tinutukan ng lahat ng nasa loob ng bus. Binalaan nilang walang kikilos sa mga ito dahil sa takot at banta ng armas, naging sunod-sunuran ang lahat ng pasahero. Nang masigurong walang lalaban, hinila ng lalaki si VJ sa harap upang kapkapan ito. Nahanap nito ang cellphone. Pagkatapos ay inutos ni Jit sa lahat ng pasahero na ibigay ang kanilang mga cellphone. Wala namang nagawa ang mga pasahero kundi sumunod. Isa-isang kinolekta ang kanilang mga cellphone at itinapon ng mga ito palabas ng bintana. Samantala, si Mike at Danny ay kalmado namang nakikiramdam sa paligid. Pagkatapos, lumapit si Jit kay Spike at sinabing sumunod sa lahat ng kanyang sasabihin kung ayaw nitong mamatay. Makalipas ang ilang sandali, tinawagan ni Jit ang kanyang boss upang i-report ang nangyayari. Nakinig ng mabuti si Danny at nalaman niyang may plano ang mga ito na makipagkita sa isang tao. Tahimik na bumulong si Danny kay Mike na nakaupo sa kanyang tabi. At sinabi nito na ang mga kidnapper sa Nepal ay pinapatay ang lahat upang walang maging witness. Samantala, na mga oras na yon, hinarangan naman ng grupo ng tupa ang kalsada at napilitan ng bus na huminto sandali. Sinamantala nito ang pagkakataon. Mabilis na kinuha ni Danny ang ice axe mula sa luggage rack at iniabot ito kay Mike. Mabilis namang binuksan ni Mike ang hatch. Binutas nito ang isang gulong ng bus gamit ang ice axe at saka dali-daling bumalik sa harap upang umupo na parang walang nangyari. Ilang sandali pa, napansin ni Jit na may usok na lumalabas mula sa likod ng bus, kaya agad itong nagtungo upang silipin. Ngunit dahil nabutas na ang gulong, nagsimulang yumanig ng malakas ang sasakyan at nataranta ang lahat ng pasahero sa loob. Sakto sa kaguluhan, sabay na kumilos sina Mike at Danny. Sinuntok ni Danny sa mukha si Jit, ngunit agad namang kinuha ni Jit ang itinatagong maliit na patalim sa kanyang bewang. Kinailangan naman ni Danny na isuot ang mga botas sa kanyang mga kamay bilang panangga, isang matalinong diskarte upang kahit paano'y mapantayan nito ang kalaban. Samantala, si Mike ay nakaharap ang lalaki na may hawak na baril. Nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan ng dalawa at sa kabutihang palad, may ilang hiking stick sa loob ng bus. Dinampot ni Mike ang isa at sinaksak ito sa tagiliran ng kalaban at sa wakas, nagawa niyang itapon palabas ang lalaki. Agad siyang tumakbo sa likuran ng bus upang tulungan si Danny na nakikipaglaban pa rin kay Jit. Ngunit sadyang bihasa sa laban ng babae dahil nahirapan din si Mike na mapatumba ito. Sakto sa oras ng panganib, napansin ni Rose ang isang baril na nakakalat sa sahig. Mabilis niyang sinipa ito patungo sa paanan ni Danny. Mabilis namang pinulot ni Danny ang baril at isang malakas na hampas ang ibinigay nito sa ulo ni Jit, dahilan upang mawalan ito ng malay. Bagamat natalo nila ang dalawang asasin, naging problema naman ang sirang gulong ng bus. Sa kabutihang palad, kahanga-hanga ang kakayahan ni Spike. Sa huling segundo, nagawa niyang i-stabilize ang bus bago ito tuluyang malaglag sa bangin. Pagkatapos nito, isa-isang bumaba ng maingat na mga pasahero. Ngunit biglang napansin ni Mike na naiwan niya ang labi ng kanyang kapatid sa loob ng bus. Ang lalagyanan ng labi ay nasa isang delikadong bahagi at kaunting maling kilos lang ay maaaring ikapahamak niya at ng buong sasakyan. Dahan-dahan at puno ng kaba, ginamit ni Mike ang hiking stick upang abutin ito. Sa wakas, matagumpay niyang nakuha ang labi ng ligtas at buo pa rin. Sa mga sandaling iyon, nagkamalay na si Jit at dumating na rin ang mga pulis sa lugar ng insidente. Agad naman nilang ikinuwento ang buong pangyayari at ibinigay na rin ni Danny sa mga pulis ang baril ni Jit.
Upang maipagpatuloy ang biyahe, kailangang maayos muna ng driver ang nasirang sasakyan. Habang inaasikaso ito, dinalo muna ang mga turista sa kalapit na baryo upang makapagpahinga. Samantala, si Ethan ay interesadong makausap ang isa sa mga lokal na naroon, ngunit kapansin-pansin ang malamig na pagtanggap ng mga taga-baryo sa mga dayuhan. Sa mga oras na yon, lumapit si Spike kay Danny at sinabing may problema sa tire axle ng sasakyan at kailangan itong i-welding bago sila makaalis. Ngunit sumingit si Mike at sinabing basta't mayroong welding machine, kaya niyang ayusin ito. Kaya agad na naghanap si Spike ng gamit. Maya-maya, lumapit si Danny kay Ethan at nakita niya itong sinusubukang makipag-usap sa mga pulis, pero hindi sila nagkakaintindihan dahil hindi marunong mag-Ingles ang mga pulis, kaya't si Danny ang nag-translate para kay Ethan. Pagkaalis ng mga pulis, lumapit si Rose at tinanong ang kanyang ama kung bakit tila walang mga lokal sa baryo. Ipinaliwanag ni Ethan na may isang negosyanteng gustong magpatayo ng pinakamalaking dam sa Himalayas. Ngunit may isang pamilya na tumangging ipagbili ang kanilang lupa. Dahil dito, nagkaroon ng hidwaan at unti-unting nilisan ng mga tao ang lugar. Habang nag-uusap si Ethan at Rose, biglang dumating ang mga pulis kasama ang grupo ni Jan. Ang isa namang bus ay dinala para sa mga turista. Halatang ang mga lokal na pulis ay nabayaran na ni Jan. Naramdaman ni Ethan na mayroong kakaiba, kaya't agad siyang naghanap ng pulis na marunong mag-Ingles upang itanong ang kalagayan ni VJ. Ngunit ayaw nang magpaliwanag ng pulis, kaya't sinabi nito na hindi pa nagigising ang binata. Ngunit ayon naman sa isang pulis ay nagkaroon na ito ng malay kanina. Bukod pa dito, ayon sa pagkakaalam ni Ethan, minsan lang sa isang araw magpatrol ang mga lokal na pulis. Ngunit nagtataka siya dahil dumating ang mga pulis pagkatapos mismo ng insidente. Napaka-coincidental ng lahat, kaya't agad niyang sinabihan ang kanyang anak na si Rose na huwag munang sumakay sa bus na inihanda ng mga pulis. Samantala, sa ibang eksena, kinausap ni Jan si VJ at tinangkang alamin kung saan nagtatago ang kanyang ama. Ngunit matapang na sumagot ang binata na hindi ibebenta ng kanilang pamilya ang lupa dito. Nang makita ni Jan kung gaano katatag ang paninindigan ng binata, nagpasya siyang pahirapan ito upang mapilitang magsalita. Sa kabilang banda, nagmamadaling hinanap ni Ethan si Mike at agad na sinabihan tungkol sa developer na gumagamit ng dahas upang takutin ng mga taga-baryo. Binanggit din ni Ethan na ayon sa balita, namatay raw sa aksidente ang dating kapitan ng baryo. Ngunit wala pang naitalang insidente ng pagbagsak ng bus sa bangin tuwing tagtuyot sa lugar na iyon. Kaya't sigurado si Ethan na may sabuhatan ng mga pulis at si Jan at malamang ay nasa panganib ang buhay ni VJ. Ilang sandali pa, nagtungo sina Mike, Ethan at Danny sa kwartong kinaroroonan ni VJ. Gusto sana nilang silipin ang kalagayan nito, ngunit ayaw silang papasukin ng pulis na naka-duty sa pinto. Dahil dito, walang nagawa si Mike kundi suntukin ito hanggang mawalan ng malay. Pumasok sila sa loob ng palihim. Laking gulat nila nang makita ang kalunos-lunos na kalagayan ni VJ na pinapahirapan ng mga pulis. Agad namang tinutukan ni Danny ng baril ang mga pulis sa loob at mahigpit na nagbabala na walang kikilos sa mga ito. Ngunit isa sa mga pulis ay nanatiling arogante dahil alam nitong nakasuporta sa kanya ang grupo ni Jan, kaya't walang sino man ang maglalakas loob na saktan sila. Sa mga sandaling iyon, dumating naman sila Jan kasama ang kanyang mga tauhan. Agad na nagtago ang mga pulis sa likod nito. Nagsinungaling naman si Ethan at sinabing tumawag na siya sa embahada ng Estados Unidos upang ipaalam ang karahasang nangyayari sa kanilang lugar. Ngunit hindi naniwala si Jan dito at agad siyang pinaputukan ng baril sa ulo. Nagsimula ang kaguluhan at nagpalitan sila ng putok. Ngunit sa dami ng tauhan ni Jan ay hindi umubra si Mike. Nagawa namang makuha ni Danny si VJ at tumakbo palabas. Naiwan naman si Mike sa loob upang harangan ng mga kalaban. Nang mailabas ni Danny ang lahat, inutusan niya si Spike na paandarin na ang bus agad. Napansin naman ni Rose na hindi sumunod ang ama, kaya't nagtanong ito na may pagkabahala kung nasaan si Ethan. Hindi matiis ni Danny na sabihin ang katotohanan. Samantala, sa mga sandaling iyon, hinarangan ni Mike ang pinto gamit ang baril at mabilis na sumakay sa bus. Pagkatapos ay mabilis na umandar ang bus. Hindi pa sila nakakalayo nang biglang hinarangan naman ito ng mga pulis. Agad namang ni-reverse ni Spike ang bus, ngunit may dumating din ng mga kalaban sa kabilang bahagi. Nang makita ni Mike na handa na silang umatake, sumigaw siya na yumuko ang lahat.
Nagkaroon naman ng pagkakataon si Danny at pinaputukan niya ang mga kalaban. Samantala, si Mike naman ang pumalit sa sugatang si Spike. Ginamit niya ang bus para iligaw ang police car sa likod hanggang maitaboy niya ito. Pagkatapos, binilisan pa lalo ni Mike ang pagpapatakbo sa bus kahit masagasaan niya ang iba sa kanila. Nang mapansin ni Mike na hinahabol pa rin sila ni Jan, dali-dali siyang humingi ng kutsilyo at pinutol ang pagkakatali ng mga naglalakihang konkreto dahilan upang humarang ito sa daan. Pagkatapos nilang makatakas sa habulan, hinawakan ni Mike ang kanyang tiyan at natuklasang tinamaan din pala siya ng ligaw na bala. Ngunit ayaw niyang mag-alala ang lahat kaya't hindi niya ito sinabi. Sa mga sandaling iyon, nakita ni Danny na nasa malubhang kalagayan na si Spike at tiyak na hindi na ito magtatagal. Kasabay nito, nakakita siya ng isang crane at agad nitong inutos na alisin ang mga harang sa daan. Pagkatapos matanggal ang roadblock, agad silang nagmaneho upang habulin ang grupo. Samantala, nagpatuloy sa pagmamaneho ang bus, ngunit hindi nagtagal ay tumigil ito at sinabihan ni BJ si Mike na lumiko sa kaliwa papunta sa teritoryo ng China. Naroon daw ang mga manggagawa mula sa Belton Road at ang mga gwardya sa border, kaya't magiging ligtas sila roon. Ngunit ang tanong ni Mike ay nasaan ang pinuno ng nayon na nagtatago. Alam ni VJ kung paano makarating sa lugar na iyon, pero napakahirap ng daan, mapanganib at madulas, at konting pagkakamali lang ay maaaring mauwi ito sa pagkahulog at kamatayan. Pero para kay Mike, ayos lang ang ganitong klaseng daan dahil baka ito ang magiging dahilan para makaiwas sila sa mga humahabol. Sa puntong ito, nagsalita ang naghihingalong si Spike dahil ayaw nitong mamatay sa loob ng kanyang sasakyan. Kaya iniling niya na ilabas siya sa loob ng bus at dalhin na lamang ito sa gilid ng daan. Kaya't nagtulong-tulong ang lahat upang mailabas ito at sinandal siya sa isang malaking bato. Sa gitna ng kalungkutan, nagpaalam si Danny kay Spike ng buong galang. Iniabot naman ni Mike ang isang baril dito at pagkatapos ay nagpatuloy na ang lahat sa kanilang paglalakbay. Pagdating nila sa isang matirik na daan, pinaalala ni VJ kay Mike na gamitin ng winch bilang suporta. Sa ganitong paraan, kahit mawalan ng kontrol ang bus, maaari pa rin nila itong mahila pabalik. Dahil sa pangamba na maabutan ng grupo ni Jan, agad na kumilos ang grupo. Pagkatapos ikabit ang bakal na kadena, maingat na nagmaneho si Mike. Pero habang nasa kalagitnaan, bigla na lang huminto ang sasakyan. Agad na tumakbo ang lahat sa likuran at nakita nilang umuusok ang makina ng winch kung saan kailangan nila agad itong solusyonan. Kaya't inutusan ni Mike si VJ na apakan ng preno habang hinahalungkat niya ang laman ng kanyang bag. Sa mga sandaling iyon, ang pinakamabisang paraan ay putulin ng lubid. Alam ni Mike na 50% lang ang posibilidad ng tagumpay, ngunit wala nang mas magandang opsyon. Kailangan nilang sumugal. Mabilis namang kinuha ni Danny ang maso at binasag ang likurang bintana at buong lakas na pinukpok ang koneksyon ng winch. Bumalik si Mike sa driver's seat at naghanda. Nang maputol ang koneksyon, agad na dumulas pa ibaba ang bus. Buong lakas niyang kinokontrol ang manibela habang pinipilit na idiretso ang bus sa madulas na yelo. Gayunpaman, hindi na iwasang mag-crash ng bus. Mabuti na lang at walang nasaktan sa kanila. Dahil sa nangyari ay naging malaki ang damage ng kanilang sasakyan. Nang tumingin sila sa bangin ay maswerte pa pala sila dahil nagawang makontrol ni Mike ang bus. Dahil natuklasan nila na mas marami pa palang sasakyan ang nahulog sa ilalim ng bangin. Dito ay nagkaroon ng ideya si Mike na kuhanin ang mga spare part na maaari pa nilang gamitin sa mga sasakyang nahulog. Pagkatapos ay agad na kumilos ang lahat. Samantala, sa ibang eksena, patuloy na pinipigilan ni Spike ang kanyang huling paghinga dahil gusto niya pa ring tulungan sila Danny na hadlangan ang mga humahabol sa mga ito. Nang dumating ang grupo ni Jan, ginamit niya ang baril at pinaputukan ng mga ito. Nakapatay pa ito ng isa pero sa kasamaang palad ay naubusan na rin ito ng bala. Wala namang pag-aalinlangan na pinatay ni Jan si Spike. Pagkatapos ay agad nilang sinundan sina Mike at ang iba pa. Nang makita ni Jan na sira ang winch, tinanong niya ang kanyang mga tauhan kung gaano katagal bago ito maayos. Sinabi sa kanya na aabutin ito ng hindi bababa sa 2 oras. Samantala, sina Danny at Mike ay nakarating na sa ibaba ng bangin gamit ang lubid. Agad na kumilos ang dalawa upang kuhanin ang parte ng sasakyan na gagamitin nila. Sa kanilang pagtutulungan, sa wakas ay naayos din nila ang bus. Balik sa grupo nila Jan, makikita na napagana din nila ang winch.
Paalis na sana sila nang bigla namang tumunog ang telepono ni VJ na hawak ni Jan ng mga sandaling iyon. Nakatanggap siya ng mensahe mula kay Ganesh. Agad itong sinagot ni Jan gamit ang estilo ni VJ at naglagay pa ito ng emoji upang mas mapaniwala ito. Tulad ng inaasahan, nalinlang si Ganesh at sinabi ang kanyang kinaroroonan. Agad na nagpadala si Jan ng tao upang puntahan at patayin ito. Sakay ng motorsiklo, buong bilis itong pumunta sa kinaroroonan ni Ganesh. Pagkarating nito sa kubo, sinipa nito ang pinto at walang habas na nagpaputok ng mga bala sa loob. Ngunit ito ay isang bitag lamang. Sumabog ng malakas ang kubo dahilan upang mamatay ang lalaki. Dahil ang totoo, ang emoji na sinadyang gamitin ni Jan sa mensahe ay ang dahilan upang agad mapagtanto ni Ganesh na hindi ang kanyang anak ang nagpadala ng mensahe. Kaya naman inayos niya ang isang bitag na matagal nang inihanda. Ilang sandali pa, nagkita na ang mag-ama at masigla silang sinalubong ng punong barangay, ngunit bigla namang bumagsak si Mike sa lupa. Agad siyang binuhat ng lahat papasok sa isang kubo. Napagtanto nila na may tama ito ng bala sa tagiliran at mga simpleng gamot lang ang mayroon sila. Ang tanging gamit na medikal ay isang scalpel na para sa baka at tupa. Mabilis na tumulong si Danny para tanggalin ang bala kay Mike. Gusto ring tumulong ni Rose kaya sinabi ni Danny na kumuha ng tubig sa ilog. Nag-usap naman ang mag-ama sa labas at sinabi ni Ganesh na delikado kung mananatili pa sila roon dahil malaki ang posibilidad na matagpuan sila ng grupo ni Jan. Samantala, pagdating ni Rose sa ilog, bigla siyang nakarinig ng kakaibang tunog kaya mabilis siyang nagtago at sumilip. Nakita niya ang paparating na mga tauhan ni Jan, puno ng takot, kaya dali-dali siyang tumakbo papunta sa kubo. Malapit na siya sa kubo nang biglang may tumakip sa kanyang bibig. Walang iba kundi ang isa sa mga tauhan ni Jan, ngunit bigla namang sumulpot si Danny at agad itong pinatay. Pagbalik sa loob ng kubo, nanginginig si Rose sa takot. Lumapit si Danny at pinakalma siya. Tinuruan siya nito ng ilang teknik upang maipagtanggol ang sarili. Kinabukasan, nagkaroon na ng malay si Mike. Pagkatapos ay mabilis nilang inayos ang mga gamit at sumakay sa bus papunta sa bangin. Sa pagkakataong iyon, natagpuan na rin ni Jan ang kubo. Kinuha niya agad ang mapa at napagtanto kung saan sila patungo. Samantala, bago sila makatawid sa kabilang daan, ay dapat nilang gamitin ang crane. Sinimulan ng paandarin ni Ganesh ang crane, ngunit ilang sandali pa, nakita niyang paparating na ang grupo ni Jan. Hindi na nagdalawang isip si Ganesh, kinuha niya ang kanyang baril at sinimulang pagbabarilin ng mga ito. Nagulat sila Mike nang marinig ang putukan. Tinulungan ni Danny si Ganesh na makipagpalitan ng putok sa mga ito. Bigla namang tinamaan ng ligaw na bala si Danny, dahilan upang mawalan ito ng malay at bumagsak. Mas lalo namang lumala ang sitwasyon nang tamaan ng bala sa bewang si Ganesh. Unti-unti namang nakalapit si Jeet at pinatay ang makina ng crane, kaya't ang bus ay naiwang nakabitin sa ere. Paglapit ni Jan kay Ganesh, walang pag-aatubili, agad niya itong binaril sa ulo. Sa mga sandaling iyon, naubusan naman ng bala ang baril ni Mike, ngunit nagkamalay naman si Danny at agad na nagpaputok upang bigyan ng pagkakataon si Mike para makakilos. Agad namang umakyat si Mike sa bubong ng bus. Sa mga oras na yun, muling nakabalik ang bus sa dati nitong pwesto gamit ang crane. Tumalon si Mike papunta sa control room at inihagis palabas si Jeet na siyang nag-ooperate ng crane. Inoperate ni Mike ang crane upang makalipat ito sa kabilang side. Pagkatapos ay kumuha ng baril sa sahig at inihagis ito kay BJ. Pagkatapos ay mabilis siyang tumalon at kumapit sa gilid ng platform. Nang aktong babarilin siya ng isa sa mga kalaban, agad na nagpaputok si Danny at pinasabog ang drum ng gasolina sa likod ng mga kalaban. At sa wakas ay matagumpay na nakatawid ang bus sa kabilang panig. Galit na galit si Jan at inutusan ng kanyang mga tauhan na tumawid sa bangin sa parehong paraan. Makalipas ang ilang sandali, nakita ni Mike na malapit na sa kanila ang isang sasakyan na humahabol sa kanila. Sa mga oras na yun, may natitira pang 50 kilometro bago makarating sa China. Ibig sabihin ay aabutin pa sila ng kalahating oras. Kailangan nilang mapabagsak ang mga humahabol sa kanila, kaya tinuruan ni Danny si Rose kung paano bumaril. Agad namang kinuha ni Jeet ang isang rocket launcher upang pasabugin sila. Mabilis namang iniwas ni Mike ang sasakyan pakaliwat pakanan at tumama ang rocket sa bundok sa itaas ng tunnel.
Pagkatapos ay biglang sumulpot ang isang motorsiklo at mabilis na humarang sa harap ng bus. Umapak naman si Mike sa silinyador at binangga ito. Sa isang malakas na pagsabog, nagkadurog-durog ang motorsiklo at ang sakay nito at nawalan muli ng malay si Danny dahil sa matinding banggaan. Sa mga oras na yon ay hindi pa rin tumitigil ang mga kalaban sa paghabol. Iniabot ni Mike ang baril kay VJ at Rose. Nakipagpalitan ng putok ang dalawa at pansamantalang napigilan si Jit. Ngunit agad ding naubusan ng bala si Rose. Sinamantala naman ito ni Jit at umakyat sa bus at nakipaglaban sa dalawa. Agad na lumapit si Rose upang pigilan si Jit, samantalang si VJ ay nakipagpalit ng pwesto kay Mike. Ngunit sa mga oras na yon ay sugatan na rin si Mike at agad naman siyang napabagsak ni Jit sa isang mabilis na galaw. Papatayin na sana ni Jit si VJ nang biglang nagising si Danny at sinuntok ito. Ngunit sa puntong iyon, nakaakyat na rin ang pulis sa bus at agad na pinatumba si Danny sa isang suntok. Mabilis namang lumapit si Mike upang tumulong pero hindi niya kayang tapatan ang lakas ng pulis. Parehong napasabak sa matinding laban sina Mike at Danny. Sa huling sandali, sumugod si Rose at ginamit ang mga natutunan niya kay Danny upang talunin ang kalaban. Pagkatapos ay sinipa ni Danny si Jit palabas ng bus. Ng mga sandaling iyon, nahawakan naman ni Mike ang lalagyanan ng labi ng kanyang kapatid at hinampas ito sa pulis, saka ito hinagis palabas ng sasakyan. Ngayon, si Jan na lang ang natitirang kalaban. Agad namang pinihit ni Mike ang manibela upang sagasahan ito at unti-unti niyang itinulak ito papalapit sa bangin. Bago niya tuluyang pabagsakin ito, tinanong muna ni Mike ang mga kasama kung pabor ba sila na tapusin ito. Walang pag-aalinlangan na pumabor ang lahat. Sa pagkakataong iyon, inilaglag ni Mike sa bangin ang sasakyan ni Jan, kasabay nito ang pagharap niya kay kamatayan. Pagkatapos nito, sa wakas ay nakarating rin sila ng ligtas sa border ng China. Makalipas ang ilang buwan, si VJ na ang naging punong barangay. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, isang maliit na dam ang naipatayo. Hindi ito nakasira sa kalikasan, kundi natugunan pa nito ang pang-araw-araw na pangangailangan ng tubig ng buong nayon at nakapagbigay pa ng kuryente. Matagumpay na naresolba ang lahat. Nagpaalam na sina Mike at Danny kina Rose at sa iba pa. Sa kanila inakyat ang Mount Everest at doon hinagis ang abo ng kanyang yumaong kapatid. At sa wakas ay natupad ang huling hiling ng kanyang nakababatang kapatid. Ngunit sa pagkakataong iyon, walang bakas ng kaligayahan sa mukha ni Danny. Pagkatapos ay hinatid na niya si Mike sa istasyon. Sa kanilang biyahe, parehong tila may gustong sabihin ng dalawa, ngunit sinarili na lamang nila ang mga salita sa gitna ng kakaibang katahimikan. Nang makarating sila sa airport, nagpaalam si Mike at niyakap nito si Danny nang may mabigat na damdamin. Bago tuluyang umalis, napadaan siya sa isang gift shop at napansin ang isang lubid na ginagamit sa pag-akyat ng bundok na agad na nagpaalala sa kanya sa sinabi ng kanyang kapatid na mamuhay ng maayos at hanapin ang tunay na kaligayahan. Kaya walang pag-aatubiling lumabas si Mike mula sa airport habang iniisip ang lahat ng kanilang pinagdaanan ni Danny. Nang makita ni Danny si Mike, masaya itong bumaba ng sasakyan at sinalubong ng mahigpit na yakap si Mike. Ang moral lesson ng pelikula, basta si Liam Neeson ang driver mo, ay siguradong ligtas ka. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito, ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.